Itong malawakang demolition job sa ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. At nung nakaraang linggo nga po ay nakapasa na sa Kongreso yung impeachment case kontra dito kay Sara Duterte. Okay? Sa madaling salita, sa oras na ang parehong impeachment may pasa rin sa Senado at magkaroon din ng parehong conviction, ay mawawala na po sa pwesto itong ating pangalawang Pangulo. Okay? At hindi na po ito maaari pang tumakbo sa anumang pwesto sa gobyerno. Ngayon, ano ang goal ng administrasyon kung bakit tila double time sila dito sa pagsira sa ating Vice President? Isa lang naman ang reason dyan, banta ito si Inday Sara sa kanilang political agenda na magtagal sa pwesto. Itong kasalukuyang administrasyon ay nakatuon po sa pagpapatagal kanilang mga pwesto. Okay? Indirectly. Nasa batas naman yan na ang isang Pangulo po ay once na matapos ang kanyang termino, hindi na po ito pwedeng ma-re-elect or tumakbo pa. Ganun pa man, gagamitin yung mga kamag-anak. Kumbaga, at alam naman natin na itong si House Speaker po ay ang pinsan ng ating Pangulo. Okay? Huwag na po tayo magtaka kung bakit ganun na lamang kabilis aprubahan yung impeachment case ito kay Inday Sara sa mababang kamara dahil nga po ito ay pinamumunuan ng pinsan ng ating Pangulo. Read between the lines. Ang gagawin na lamang ng administrasyon ay mag-focus sa Senado or i-pressure ang Senado para maipasa rin yung parehong impeachment case dito kay Inday Sara. Ito po yung nakakalungkot, yung malawakang pagsira sa mga Duterte. Alam na, marahil ang karamihan sa atin kung saan napupunta yung national budget. Okay? Marahil, ito ay aking opinion lamang, yung mga bilyones na yan ay gagamitin ng administrasyon para maimpluwensyahan yung magiging decision ng Senado. At kung sakali man na mabigo tong administrasyong Marcos dito sa pagpapatalsik sa ating Vice President, well, mataas po ang chance ang susunod na Pangulo ng Pilipinas ay walang iba po kundi itong si Inday Sara Duterte.